Kada Balita! At para naman sa balitang sports, Magnolia Hotshots susubukang maitabla ang laban sa San Miguel sa PBA Finals mamayang gabi. Arangkada Balita! Balita sa mundo ng showbiz, Ivana Alawi may relasyon nga ba kay Bacolod City Mayor Albi Benitez? Arangkada Balita! At para naman sa ating viral news, unang pagtatagpo ng magkasintahan pinuusuan ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Magandang araw ng Biyernes sa inyong lahat mga kaibigan. Relax po tayo ngayong araw na ito dahil it's a holiday. Nako, dun sa mga mamaya may balita tayo tungkol syempre sa Chinese New Year, ano? Nako, ingat-ingat lamang po ha kung saan kayo dadalhin ng inyong mga paa ngayon dahil holiday, lalong-lalo na yung mga tutungo dyan sa bahagi ng Binondo sa lungsod ng Maynila. At eto na nga po ang ilan sa detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita! Kahibangan lang ang panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan nakabatay sa isang anyang maling palagay at labag sa konstitusyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kasalukuyang pamumuno ng BARM at iba pang political leaders ay tinututulan ang nasabing kahibangang panukala. Dagdag pa ni PBBM, may umiiral ng tunay at epektibong lokal na otonomiya sa buong bansa, lalo na sa Bangsamoro nang hindi nakokompromiso ang pambansang integridad kahit sa pinakamaliit na antas. Kasabay nito nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng mga kinauukulan na itigil na ang panawagan para sa isang hiwalay na Mindanao dahil ito'y tahasang paglabag sa saligang batas. Dagdag pa ng Pangulo, taliwas ito sa itinataguyod ng kanyang administrasyon na bagong Pilipinas, bagkus ito ay maituturing na pagwasak mismo sa bansa. Arangkada Balita! Dadaan sa legal na proseso ang panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang nilinaw ni dating Pangulong Digong kung saan kanyang binigyang diin na maaaring dalhin ang issue sa United Nations. Binanggit pa ng dating Davao City Mayor ang secession ng Timor-Leste at Kosovo sa Serbia bilang dahilan ng kanyang isinusulong. Kaugnay nito ay giniit ni dating Pangulong Duterte na hindi ito mauuwi sa giyera. Arangkada Balita! Kalmado lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga report na posibleng damputin siya, arestuhin ng International Criminal Court o ICC. Ito naman ang kinumpirma ni Senator Christopher Bongo kung saan walang nagbago sa attitude at normal ang kinikilos anya ng dating presidente. Ayon kay Senador Bongo, walang konkretong impormasyon si dating Pangulong Duterte hinggil sa ICC at pawang haka-haka lamang ito. Dagdag pa ni Senador Go, naniniwala siya sa binitiwang salita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan at hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC dahil wala silang restriksyon sa Pilipinas. Mangangailangan din niya ng koordinasyon ng ICC sa local forces at kumpiyansa ang senador na hindi maaaresto ang dating presidente. Arangkada Balita! Ang pagpapalabas ng gobyerno ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maaaring isang paraan ng pakikipagtulungan sa ICC o International Criminal Court. Itong sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio matapos na umalingaw-ngaw sa desisyon ng SC na sinasabing may obligasyon pa rin ang Pilipinas para sa International Tribunal sa kabila ng pag-withdraw ng membership ng bansa. Una nang inihayag ni dating presidential spokesman Harry Roque na nakatanggap ng impormasyon ng dating Pangulo na maaaring bigyan siya ng warrant of arrest anumang oras. Bilang tugon, sinabi ni Carpio na dapat makipagtulungan ang dating Pangulo kung gusto niyang marinig ang kanyang boses. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, mas dumami pa
ang mga Pilipinong sumusuporta sa investigasyon ng ICC, International Criminal Court sa War on Drugs ng nakalipas na Administrasyong Duterte. Batay sa isinagawang investigasyon o ng survey ng SWS Social Weather Stations noong Disyembre 8 hanggang 11 ng nakalipas na taon, 53% ng mga Pilipino ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang kampanya laban sa ilegal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umasa man ito kumpara sa 45% na naitala sa kaparehong survey na isinagawa noong March 2023. Samantala nabawasan naman ang bilang ng mga hindi sumasang-ayon sa investigasyon ng ICC mula sa 24% hanggang 21%. Habang ang mga undecided ay bumaba rin mula 31% hanggang 26%. Arangkada Balita. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Batay sa huling tala ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 12 katao ang nasawi habang 31 ang sugatan sa pagguho ng lupa sa lalawigan. Umakyat na rin sa mahigit 100 individual ang nawawala. Sa ngayon, pahirapan pa ang paghahanap sa mga biktima dahil sa lawak ng lugar na tinamaan ng pagguho. Samantala, nagdeklara ng state of calamity sa lalawigan ng Agusan del Sur at sa bayan ng Lingig sa Surigao del Sur. Arangkada Balita. Umakit na sa 123.5 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng sama ng panahon sa sektor ng infrastruktura sa ilang rehiyon sa Mindanao. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot sa 1,308 na mga bahay ang nawasak dahil sa pagbaha at landslide kung saan nasa 756 ang partially damaged habang 552 ang talagang wasak na wasak. Sa ngayon, inaalam pa ng Department of Agriculture ang datos kung magkano ang iniwang pinsala naman sa sektor ng agrikultura. Nasa halos 107 million pesos na tulong na ipagkaloob na ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Arangkada Balita. Kung magsasaka naman mula sa Kanlurang Visayas at Zamboanga Peninsula ang apektado bunsod ng tagtuyot. Una nang ibinabala ng World Meteorological Organization na tatagal ang El Nino phenomenon hanggang sa Abril. Arangkada Balita. Samantala, binahagi naman
naman ang ilang nakaligtas sa landslide mula dyan sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro ang kanilang karanasan sa nangyari. Kwento nitong si Ginoong Ronel Dialoha, natutulog siya sa loob ng bus nang maganap ang pagguho ng lupa at nagising na lamang siyang nagkakagulo ang kanyang mga kasamahan. Ayon dito kay Dialoha, hindi niya inakalang mabubuhay pa siya dahil siya ang pinakahuling lumabas sa bus at nawawala pa rin ang kanyang kapatid. Huli ring nakalabas sa isa pang bus itong si Ruben Soriano na nagpapagaling na sa kanyang sugat sa tagiliran matapos siyang madaganan ng bato. Kaugnay nito, tsuhin naman ni Ginang Catherine Ragas na isang rescuer ang nakahanap sa labi ng kanyang ama. Emosyonal na ibinahagi ni Ginang Ragas na hindi na niya alam ang kanyang gagawin at sana hanap ng ikabubuhay matapos ang naganap na landslide. Arrancada Balita! Naiimbestigahan naman ng environmental group na Kalikasan People's Network for the Environment o KPNE ang operasyon ng Apex Mining Company kasunod ng landslide sa isang mining village sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Ayon kay KPNE National Coordinator account ang nanakaw noong nakaraang taon kumpara sa naitalang mahigit 1 milyon noong 2022. Arrancada Balita! Ay nasa pamahalaan ang China kaugnay sa nakaraang insidente ng cyber attack sa ilang government website. Ito naman ang kinumpirma ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy. Ayon sa kalihim, nag-reach out sa kanila o lumapit ang China at sinabing handa silang tumulong upang mahanap ang gumawa ng pag-atake. Bukas naman ang pamahalaan sa pagkikipagtulungan sa lahat lalo na't mahalaga ang koordinasyon ng mga bansa upang mahabol ang mga nasa likod ng hacking. Una nang binanggit ng DICT na ang China Unicom ang nasa likod ng tangkang pag-atake sa website ng Overseas Workers Welfare Administration. They have reached out to ask if we can do some cooperation dahil it's actually both ways, no? Cooperation has to come as a mutual activity. So they are willing to help. They have mentioned that if we can share with them kung ano yung nangyari para mahanap daw nila kung saan at sino yung gumawa nun,
Yan po naman mga kaibigan ang tinig ni DICT Secretary Ivan Uy. Arangkada Balita. Samantala sa oras na 5:26 ng umaga, magbabalik ang Arangkada Balita matapos ang ilang paalala. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Ayan mga kaibigan, sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita TGIF Tenggal It's Friday edition. At sa oras na 5:30 ng umaga, kuha muna tayo ng report. Siyempre, hati dyan ang ating mga DWIZ Patrol sa farm. Hinamon ni PBBM. Alamin natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 13 Gilbert Perez. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-BARM na patunay na nagwagi na ang kapayapaan at tapos na ang giyera sa Mindanao. Sa kanyang pagdalo sa ika-17 pagpupulong ng Intergovernmental Relations Body ng National Government at Bangsamoro Government, sinabi ng Pangulo na masusubukan ang kahandaan ngayon ng BARM sa kauna-unahang eleksyon para sa BARM Parliament sa susunod na taon. Anya magandang pagkakataon ito para sa Bangsamoro people na magluklok ng kanilang mga leader at ang logical na hakbang para sa pagkakaloob ng South Rule sa kanilang lugar. Gate pa ng Pangulo, dapat matiyak ng BARM na wala ni isang butante mawala ng karapatang makaboto dahil sa karahasan, pananakot o panunuhol. Kumpiyansa naman si PBBM na kakayaning maging maayos, malinis at mapayapa ang eleksyon sa BARM dahil batidaan niyang paghahandaan o pinaghahandaan na itong mabuti ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, bangayan sa pagitan ng kongresista at senador nagpapatuloy. Detalye ng balitang yan, hatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Hindi pa rin tapos ang sagutan ng mga senador at kongresista kaugnay sa kanilang mga pahayag na inilalabas laban sa bawat isa. Ito'y matapos maglabas naman ng pahayag si House Appropriations Committee Chair at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co laban sa mga naunang binitawang salita ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, kung saan binalaan ni Co si Villanueva na huwag masyadong magbanal-banalan, lalo't na ugnay umano ito noon sa Priority Development Assistance Fund o PDAP scam, kasama si Janet Napoles na nadawit sa multi-billion peso pork barrel scam, kasama ang ilang mga senador at kasapi ng Kamara. Dagdag pa ni Co, hindi niya maintindihan bakit ganoon ang mga pahayag ni Villanueva laban sa mga kongresista. Gayong mismo ito noon ay naging party list representative sa Kapulungan. Dahil anya sa mga sinabi ni Villanueva, ngayon tuloy hindi matiyak ni Co kung tutulong pa ang mga kongresista kapag humingi ng tulong ito sa mga distrito. Matatanda ang kamakailan lamang ng maglabas ng pahayag si Villanueva ukol sa People's Initiative para sa charter change. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Balita, ang DICT handa raw humarap sa investigasyon ng Senado. Alamin natin kung tungkol saan ito at ang kabuuang report ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perez. Handa ang DICT na humarap sa Senado kaugnay ng planong investigasyon hinggil sa lumalaganap ngayong deepfake at sa tangkang cyber attack sa website ng OWA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang deepfake ay ang panggagaya sa boses ng isang individual saka ito gagamitin sa illegal na paraan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Uy na kung tutusin daw, talamak na talaga ang deepfake sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa katunayan, ginagamit na raw talaga ito sa eleksyon kasama na sa Estados Unidos. Sadyang marami na anyang deepfake sa social media platforms. Kaya sinabi ni Uy na kailangan talagang maging mapanuri dahil ang gantong mga klase ng cybercrime ay pwedeng gamitin laban sa kahit na sino para magpakalat ng mga maling impormasyon gamit ang ginayang boses ng isang individual. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At Comelec magbubukas ng registration site sa 166 na mall sa buong bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupang. Magbubukas na ang Commission on Elections o COMELEC ng registration sites sa 166 na mga mall sa buong bansa para sa isasagawang voters registration sa Pebrero 12. Ito ay para mahikayat ang mga Pilipino na makapagparehistro para sa 2025 midterm elections. Kahapon, lumagda sa Memorandum of Agreement si COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasama yung mga kinatawan ng SM Supermalls, Mega World Lifestyle Malls at Robinson. Ayon kay Garcia, mariding magpa-activate ng account, mag-transfer ng registration at mag-update ng personal information sa nasabing programa. Magsisimula ang voters registration sa Pebrero 12 at magtatapos ng Setyembre 30 taong kasalukuyan. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Lalo para dun sa mga mayroong transaksyon sa LTFRB, pakinggan nyo ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pansamantalang isasara ang kanilang mga opisina ngayong araw, Pebrero 9. Ito'y bilang pagbibigay daan sa pagdiriwang ng Chinese New Year alinsunod sa Proclamation No. 435. Ipagpapatuloy naman ng ahensya ang iba't ibang uri ng transaksyon sa mga opisina sa darating na Lunes at 12 ng Pebrero. Taos puso naman ang pagbati o pakikisa ng LTFRB kasabay ng inaasam na kasaganaan at magandang kapalaran para sa lahat ngayong taon. Samantala, naglabas naman ng biyahero tips ang LTFRB para sa ligtas na long weekend na makikita naman sa kanilang official Facebook page. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ang pagpoproseso sa mga dumarating na mga pasahero sa mga paliparan mas pinadali na. Alamin natin ang report mula kay Patrol 5, Aya Yupangko. Mas madali na ang pagproseso sa mga dumarating na mga pasahero sa mga paliparan sa bansa. Ito ay dahil sa isinagawang pag-upgrade ng Bureau of Immigration o BI sa electronic gauge o e-gauge sa mga airport sa bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, bukod sa pag-upgrade, papalitan na rin nila ng e-gauge ang 25% ng mga manual operations sa ilan pang paliparan. Sabi ni Tansinco, kapag natapos ang upgrade, magiging konektado na ang datos ng pasahero sa mga e-gauge na ito. Kung kaya't hindi na kinakailangang i-scan ang boarding pass ng mga mananakay. Dagdag ng Immigration Commissioner, isa ito sa mga ginagawa na ng ibang bansa na ngayon ay gagawin na rin sa Pilipinas. Ito si Patrol number 5. Ay pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Oras na alas 5:38 ng umaga. Ako naman natin, dun sa mga gusto ng mamalengke o namamalengke o pamalengke pa lang. Alamin natin ang Palengke Report. Siyempre, hatid dyan ang nag-iisang Palengke Queen, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Happy holidays. Holiday ngayon eh. Mama Beth. Good morning, guys. Na yan. Mama Beth. Hala. Nasaan si Mama Beth? Guys, Go ahead, Mama Beth. Medyo nag-garble yung iyong signal. ayan, pagkembot ako ng konti. Okay, dito sa Caloocan, Miss Juday, Miss na yan, ay medyo mataas ang bigas sa Caloocan pagdating sa mga. Teka ha. Mama Beth,
Balikan ka namin ha, hindi maganda yung iyong audio, no? Oo, balikan lang natin si Mama Beth Samson, ano? At ilan pa sa ating mga balita. Arangkada Balita! Lalaking sangkot sa bentahan ng ilegal na droga natimbog sa harap mismo ng bahay niya sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Alamin natin ang report mula kay Danny Cruz. Danny? Yes, natimbog sa bypass operation sa bentahan ng hinihinalang iligal na droga ang suspect sa harap mismo ng kanyang bahay sa number 4158 S. Bautista Street, Barangay Mapulang Lupa sa lungsod ng Valenzuela. Hinilala ni Police Colonel Salvador Destura Jr. ang suspect na si John Andre De Los Santos alias Butchoy, 23 taong gulang, isang mekaniko ng motorsiklo. Batay sa report ni Police Captain Ronald Sanchez, gamit nila ang body-worn camera ng isagawang operasyon. Nagpanggap na buyer si Police Corporal Rianto habang nakamasid naman kasama nitong si Police Corporal Manait. Nang makabili ang mga pulis sa suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ni hinihilalang shabu, dito na inaresto si De Los Santos. Nasamsam ng mga otoridad sa poder nito ang ebidensyang siyam na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga na tumitimbang ng 50 gramo na may street value na aabot sa 340,000 piso. Nabawi din sa suspect ang ginamit na bypass money na 2,300 pesos. Sinampa na sa prosecutor's office sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng 9165 o itong pag-iingat at distribusyon ng iligal na droga ang naarestong suspect. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balikan po natin ang ating palengke queen, Mama Beth Samson. Good morning! Mama Beth? Ay, naku, mukhang nawawala si Mama Beth ha. Alright, mamaya babalikan pa natin si Mama Beth Samson sa kanyang palengke report. Samantala, mas pinigting pa ng Google Philippines ang kampanya nito para sa ligtas na paggamit ng internet. Sa idinaos ng Safer with Google Forum, ipinabatid ni Mervin Wenke, ang head ng Communications and Public Affairs ng Google Philippines, na pasok ang Pilipinas sa top 10 sa pag-google ng mga sumusunod na keywords. Kabilang dito ang malinformation, kung saan top 1 ang Pilipinas. Top 4 sa pag-google sa cybercrime, top 7 sa phishing, top 5 sa malware, fraud na itinuturing na 13th-year high sa search volume. Gayun din ang scam na tumaas ng 40% kumpara noong 2022 at itinuturing na 17-year high, top 10 sa one-time password at top 8 sa password strength. Ipinapakita lamang nito ayon kay Wenke ang nag-iiba-ibang sistema ng internet, gayon din ang tumataas na interes sa mga netizens sa cybersecurity. Kaya naman para matulungan ang mga gumagamit ng internet, naglabas ang Google Philippines ng mga safety tips at tools para iwas sa hack at cyber attack o maprotektahan online sa pamamagitan niya ng Safer Internet Day and Beyond. Ipinabatid ng Google Philippines na kailangang mag-install ng latest OS o operating system at updates at tiyaking naka-automatic on ang Google Play Protect para maprotektahan ang phone at data mula sa mga malisyosong apps at masamang pagtatangka. Arangkada
Balita! Alright, ang oras po, alas 5:45 ng umaga. Subalit, punta muna tayo sa ilang mga balita dyan sa mga lalawigan. Ronda Probinsya! Ay, bakit ganon? Napakaaga naman ito. Lahat daw ng single employee ng LGU sa isang bayan dyan sa Quezon. O, may anong gimmick? Alamin natin mula kay Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, good morning. Ano yan? Muli na naman binigyan ni Mayor Matt Errol Florido ng General Nakar sa Quezon ng 2 araw na Valentine's Leave ang lahat ng binata at dalagang empleyado ng pamahalaan lokal ng nasabing bayan. Sa bisa na Executive Order No. 9 Series of 2024, binibigyan ng oportunidad sa Huwebes, February 14, Valentine's Day na makapag-leave o bakasyon ng 2 araw ang lahat ng mga single employee ng munisipyo para mawala ang stress o pagod at pansamantalang makasama ang kanilang mga sweethearts. Ayon kay Mayor Florido, with pay ang nasabing 2 araw na Valentine's Day at wala manong pera manggagaling sa pamahalaan lungsod sa pamahalaan bayan, kundi sa mismong kanyang bulsa o pera ni Mayor ang ipamimigay sa lahat ng binata at dalagang empleyado ng munisipyo para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa February 14, Valentine's Day. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may tonong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa oras na alas 5:46, muling magbabalik ang Arangkada Balita matapos ang ilang paalala. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Arangkada Balita! Balik po tayo sa ating mga balita. Okay na si Mama Bet? O sige, balikan na natin ang palengke report ni Mama Bet Samson. Mama Bet, go, go, go! Good morning, Miss Juday. Ayan, okay na. Yes, go ahead. Yeah, dito sa palengke ng Caloocan at saka sa Malabon, yung bigas natin medyo mataas dito. Dahil ang pinakamababa nilang bigas ay 53, tapos 54, 55, 56, 58, 60. 61, 65 pesos hanggang 70 pesos. Yan. Ayan yung mga bigas natin. Ayan ang mga presyuhan. Diyan yan sa Malansing at saka sa Sangandaan Market at sa Bayan ng Malabon. Sa presyo ng gulay, Miss Juday, Yes. ang repolyo ay nananatili pa rin 50 pesos. 45 pesos ang sayote. Ang talong 65. Ang patatas 100 pesos. Ang palayan 90. Ang carrots 80 pesos. Itong siling berde, 80, ang bell pepper 280, bawang 140, sibuyas 120, tumaas ang kamatis, 100. Ang siling labuyo, eto, sasakit na naman ang ulo mo. Kasi 30 isang guhit, so it means 300 pesos per kilo. Ayan. Sa baboy, sumipa ng konti. Maski sa Valenzuela, tumaas ng 10 hanggang 15 per kilo. Dahil ang baboy dito sa Caloocan at sa Malabon ay 360 ang laman. Ang liempo ay 380. Ang buto-buto ng baboy, 300. Ang baka ang laman, 480. Ang buto-buto ng baka ay 450. At ang manok ay 200 pesos per kilo. Sa presyo naman ng isda, ang tilapia ay buhay ito, Batangas, 140, 150 to 160 per kilo. Ang tahong ay 100. Ang bangos ay 220 hanggang 240. Itong galunggong, yung maliliit, 200. Yung medium ay 250 hanggang 280. Yung pinakamalaki, babae yung malaking galunggong. Sa maya-maya ay 280. Itong pusit, 320. Alumahan 280, talakitok 300, alamang 80, yellowfin 140, ang hipon 400 hanggang 500 per kilo. Sa itlog naman ng Juday, tumaas na naman ng konting itlog. Hala. Dahil ang large ay 10 piso per kilo, ang ang extra large 10 piso, ang large ay 9, ang medium 8 pesos per kilo, at ang small ay 6 pesos, at meron din 650, ang itlog na pula ay 15 pesos at meron din tatlo benching ko ng itlog. Yan, yung puti, leghorn yan. Ayan. Pero may tikoy. May balitang tikoy ako dahil Chinese New Year.
Dito sa pinuntahan ko sa parting monumento sa may Sangandaan, nagre-range ang tikoy dyan sa 100 per box. May 180, meron din siyang 94 pesos, may 134, 181, 234, depende sa laki ng box. At meron din hanggang 500, ito yung special. May tikoy, yung rice cake na yan, ay may tinatawag silang Nova Baked Tikoy, at meron naman silang tinatawag na special tikoy. Yan. Ayan, mga presyo ng tiko yan. Ako pa rin, si Beth Samson, ang nag-iisang palengke queen ng DWIZ Aliw 23. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At siyempre, Miss Juday, Yes. magbabudget tayo ng tama. Yun o. Nako, maraming salamat. Arangkada Balita. And speaking of tikoy na binalita nga ni Mama Beth Samson, mabenta na nga po ang mga tikoy, prutas at mga Lucky Charms sa Ungpin, Manila, Chinatown, dyan sa Binondo, sa lungsod ng Maynila. Ayon po sa mga vendors, naglalaro sa 100 hanggang 500 piso ang iba't ibang flavor ng tikoy. Oh, meron na ube, buko pandan, di ba? Ano ba yun? Nagugutom tuloy ako. Habang ang prutas na bilog naman po, gaya ng cat-cat, ay mabibili sa 50 pesos hanggang 100 pesos kada kilo, 150 hanggang 50 pesos naman sa kada kilo ng ubas, 100 pesos ang 3 peraso ng orange at nasa 10 hanggang 20 pesos kada peraso ng poncan. Naglalaro rin sa 100 hanggang 300 piso ang Lucky Charm kada peraso, depende pa ito sa quality. Samantala, pinaiiral na ng Manila Police District ang mahigpit na pagbabantay sa Maynila upang matiyak ang kaligtasan ng mga magtutungo, lalong-lalo na ngayon at bukas dyan sa Ungpin at sa bahagi ng Binondo. Arangkada Balita. Samantala, dako muna tayo sa ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Peace Symposium ng Kabataan kontra Droga at Terorismo patuloy na isinasagawa. Alamin natin yan mula kay Ronald Domingo. Dalawa namang munisipalidad ang nabisitang mga kabataan, ang mga provincial KKDAT officers katuwang ang Cagayan PPO sa patuloy na pag-aarangkada ng mga opisyales ng kabataan kontra droga at terorismo ay hindi nila pinalampasan upang mahatiran ang mga mahalagang impormasyon at mabisita ang mga ilang kabataan sa bayan ng Santo Niño at Piat Cagayan. Ang Peace Symposium ay ang pagbabahagi ng mga kalaman para sa mga kabataang patungkol sa masamang epekto sa kalusugan dahil sa paggamit ng illegal na droga at paglayo sa mapalinlang na recruitment ng terorismo. Dito ay nagkakaroon ng speakers galing sa Philippine Army para ituro kung paano ang pagre-recruit ng mga CPP, NPA, NDF lalo na sa mga pangunahin nilang target, ang mga sektor ng mga kabataan na siyang madali nilang mauto at malinlang ng kanilang maling ideolohiya. Sa mensahe ng hepe ng Provincial Community Affairs and Development Office sa Cagayan PPO na si Police Major Istani Banan ay inihayag niya na bilang mga kabataan sila ang may mahalagang papel na dapat gampanan lalo na sa pagtugon sa napapanahong isyo ang pagsugpo ng insurhensya. Mayroon silang kakayanan at kapangyarihan na lumikha ng pagbabago. Kung kaya sa halip na makakaliwang grupo ang humikayat sa kanila ay nandito ang kapulisan, ang kasundalohan para sila ay aanyayahan na suportahan ang mga ganitong programa at matulungan sila ng maging isang huwarang mamamayan sa komunidad. Katuwang ng Cagayan PPO at KKDAT officers ang Santo Niño at Piat Police Station sa pagdaos ng naturang programa na dinaluhan ng lokal na pamahalaan na sina Vice Mayor Andrew Vincent Pagurayan at Police Lieutenant Colonel Rotilio De Lasa at retired iba pang bisita na dumalo. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa impilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita.
Samantala, pinagdiwang na ng Cardinal Santos Medical Center ang Chinese New Year. Ang pag-welcome ng Cardinal Santos Medical Center sa Year of the Wooden Dragon ay pinangunahan ni na CSMC President at CEO Raul Pagdanganan at CSMC Chief Operating Officer Dr. Zenaida Javier Uy, kasama sina CSMC Chief Medical Officer Dr. Antonio Sai at CSMC Assistant Chief Medical Officers Dr. Bernardita Navarro at Dr. Frederick Hope Tan. Nagtipon-tipon ang mga pasyente, doctor, staff at mga panauhin mula sa Chinese community tulad ni anti-crime advocate Teresita Angsi sa mismong main lobby ng Cardinal Santos Medical Center para salubungin ang Chinese New Year. Sa pamamagitan nito ng mga aktibidad tulad ng Lion at Dragon Dance performance na sumisimbolo sa good luck at pagtaboy ng masasamang espiritu at naglibot din ng Lion at Dragon kasama ang God of Fortune sa hospital halls at Medical Arts Building ng Cardinal Santos Medical Center para anilay ipakalat ang swerte para sa buong taon ng 2024. Naging exciting part din ng programa ang eye-dotting ceremony na mahalaga bilang huling proseso para buhayin ang leon at gawin ang tungkulin nitong magbigay ng good fortune, well-being, wealth at safeguarding. Gayun din ang pagiging simbolo nito para sa pagpapatuloy na pagpapalakas ng operasyon ng Cardinal Santos Medical Center para sa susunod na 50 taon. Arangkada Balita! Ayon naman kay Dr. Antonio Sai, Chief Medical Officer ng CSMC, magandang kalusugan at blessings ng bawat isa ang hangad ng CSMC sa pagdiriwang ng Chinese New Year o kilala rin bilang Spring Festival. Sa gitna na rin ito ng pagpapatupad nila sa commitment nilang pagalingin ang kanilang mga pasyente. Para ibahagi ang ikangay spirit of prosperity at good fortune na mahagi ang hospital executives ng HOPIA sa mga doktor, staffs, patients at sa mga bisita. Ang nasabing programa para sa Chinese New Year ay patunay ng commitment ng Cardinal Santos Medical Center sa pagsusulong ng inclusive at welcoming environment para sa lahat at sa pamamagitan ng pagyakap sa mga cultural traditions at pagbabahagi ng meaningful experience, mahigpit na pinaghahawakan ng Cardinal Santos Medical Center ang sense of community at well-being ng bawat isa. Kaya nga ang sigaw, Cardinal Santos Medical Center, you are family. Happy Chinese New Year! Arangkada Balita! Sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras sa balitaan dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat po sa mga sumama sa amin at nakanig, nakamonitor, nakapanood ng ating mga balita dito sa DWIZ at sa Aliw Channel 23 at syempre sa ating pong mga nakaagapay dito sa News Center. At muli sa pangalan ni Drew Nasino, kami po ang inyong mga lingkod. Mayan Day Palma, Ako po si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama. Pero bago sumunod ang programang Tandem, makakasama niyo ang inyong lingkod muli at si Drew Nasino. Happy birthday muna! Happy birthday! Siyempre, happy birthday! You know, kay Ma'am Ana Cancino, ang aming pong Aliw, HR and Admin Manager. Happy birthday! Next week na lang daw yung blowout niya. Kinumpromiso. Kasi walang pasok ngayon. At syempre, happy birthday sa aking partner. Thank Ang you, partner. ating pong, syempre, gumaganda, lumalaki ang potensyal. Ayan, si Mayan Day. Mayan Day Palma, happy birthday sa'yo. Happy birthday! Nakalagay doon, Aliw Writer. Isa sa ating mga writer din. Happy New Year. Alright, ingat-ingat po tayong lahat. Happy weekend po mga kaibigan. At bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita.